Okay, hi guys. Welcome to the weekend edition of our trading system ng bayan sessions or TSP sessions, no? This is for the week ending January 26, 2024. So before anything else, uh, magpa-plug lang tayo ng mga social media accounts natin. Tapos sa ating YouTube, no? Eto. So kung medyo nakita nyo parang bago, no? Yung mga thumbnails. Yung sabi sa akin ng misis ko, palitan nga natin yung mga thumbnails mo. So, ayun, medyo sinipag ata siya sa Canva, pinagpapalitan niya yung mga ano. So anyway, it's still the same. Okay. So, basically, sa TSP sessions, no, market in general, saka same-same lang naman na individual stocks na charting. Using our framework na nakalagay sa trading system ng bayan. So, ano ba nangyari this week? Si PSEI, punta muna tayo sa market natin. Nakita si PSEI, naka-recover siya nung tawag dito, nung nag-dip siya below MA20 tapos nag-mini retrace na trigger na siya. So what are ang iniintay natin dito kay PSEI is ma-break niya itong RSI mo, no? Mag-break dito sa resistance level na to at saka mag-high breakout na siya. Kasi habang hindi siya nag-high breakout diyan, no, meron siyang possibility na mag-double top yan, no? Yung mini double top. Maliit lang naman. Okay. Pero kung ang tinitingnan natin is yung bias natin towards the market, pwede nating tignan dito sa multi-chart. No? So, tayo naman medyo objective yung mga ano natin, mga sinasabi natin, no? Meron tayong basis based sa chart. Hindi lang siya gut feel. So, ang tinitingnan natin is yung candlestick structure, yung katulad nung na-discuss natin dito sa dito, no? Na ito yung pinaka-importante, isa sa pinaka-importanteng concept na kailangan nyong matutunan sa higher time frame, no? Sa quarterly and monthly na time frame. So basically, dalawang types lang naman ng candlesticks, bearish at bullish formations. Tapos within those types, merong tatlong form, bottoming, bullish reversal, saka bullish continuation. So, makikita natin ang bias ng market, no? Since so this is daily, no? Titingnan natin siya dito sa multi-chart, tapos monthly, then 3M. So, makita mo sa monthly, bullish ano pa rin siya. Bullish continuation, ganito yung itsura. And then sa quarterly na time frame, bullish continuation pa din. Okay, so ang day ngayon is 26, 'di ba? So meron na tayong more or less ilang days na lang. 3 trading days, 1 2 3, no? 3 trading days na lang for January. So yung sinasabi ko na may possibility, may risk ng kapag ka hindi ito nag-breakout. Etong next na candle mo, pag nag-transition sa February, baka mag-topish yan. Ganyan ang itsura. No? Okay? As long as it's not above the closing. So critical yung closing ng January 31 na titignan natin. But so far, no? We take credence on what we have right now, which is pareho pa rin siyang bullish continuation. Okay. Now, dun sa individual stocks, so makikita natin dito so nabigay naman na natin yung rules, no, at saka criteria no, kung ano yung mga setups natin. You can actually make your own screener if you want. Tapos mga moving averages lang naman yan. So, basically, makikita mo dito, ang daming high breakout saka classic retrace. So, ang gagawin natin, we can narrow it down. So, lahat lang ng may uptrend. Tapos, lahat lang ng, iyan na natin dito. So, priority natin yung merong candlesticks na bullish sa 1 month at saka 3 month na time frame.
Tapos yung ating proprietary na na ranking system ng mga leader. Ito muna pala, smallest, tapos yung nasa upper percentile. Okay. So, bago pala ang lahat yun pala yung gusto kong for this week. Gusto kong focus, no? So, apart from knowing yung mga buying and selling signals at ng mga setups na to, no, is another important concept is yung kung paano ka mag-scale in and out of a position. Kasi 'di ba, ang probability we're playing probabilities lang naman sa market. So, malamang yung unang buy mo may not be ano, may not materialize. That is why hindi ka nag-go-all in kaagad, no? So, meron tayong video dito ng scaling in and out of position, nandito sa video number 10 ng playlist natin, no, sa anong tawag dito, sa YouTube. So, diyan dini-discuss natin yung kung paano mo pagpaparte-partehin yung gusto mong position sa isang stock, 'no, kung paano ka magdadagdag. So, ang pinaka-ideal is 3 positions sa isang stock na naka-spread into, ah, different setups. So, ang sinasabi nating setup palagi ay mag-start ka ng trend shift, kumbaga dito ka magbi-build ng base ta's magdadagdag ka sa mini retrace at saka high breakout. And then another one ng building ng base is coming from a classic retrace, tapos magha-high breakout and then mini retrace. 'Yun. So that brings us to ano, to this idea na kung gusto mong mag-build ng base dun sa isang stock, gusto mo siyang puruhan, 'no, halimbawa gusto mong mag-all-in, 'wag kang mag-o-all-in kaagad-agad, i-aano mo, ipagpaparte-partehin mo yung position mo into 3, um, 3 tranches. Kumbaga 'no, buy ka 'pag nag-trend shift, tapos 'pag nag-mini retrace, buy ka ulit, then 'pag nag-high breakout, buy ka ulit, gano'n. Hanggang sa 100% ka ng position pairing gano'n, okey. So basically, idi-divide mo lang ng 3 yung gusto mong position dun sa isang stock, 'no. So, babalik tayo dito sa my screener. So, since ang base natin ay trend shift at saka, tawag dito, at saka so ang base mo ay trend shift at sa classic retrace, 'no. So, puwedeng dito ka i-filter muna natin yung teka open natin yung walang uptrend para makita natin lahat. Okay, gusto natin ay yung may classic retrace at saka wala ka na talagang makitang 'no, trend shift kasi marami yung naka-high breakout na ngayon. Okay, okay. So, makikita mo dito, tanggalin natin 'yan, tapos lahat lang ng naka-classic retrace 'no, classic retrace, high breakout, okay. Okay. So, makikita natin dito meron kang classic retrace kila SMPH, PLC, ALIP, saka Plus. Okay. Unahin muna natin si SMPH saka si PLC. So, kung titingnan natin si SMPH, paano ba itsura niya? So, nagka-classic retrace siya ulit dito, 'no? Nag-classic retrace na siya at this point, tapos another classic retrace. So, eto kung gusto mong mag-build ng base kay SMPH, puwede kang buy dito sa area na 'to, tapos magha-high breakout diyan, tapos magmi-mini retrace. Gano'n mo siya, um, gano'n ka magbi-build ng posisyon. So, naka-ano na siya, anong tawag dito?
Naka-trigger siya nung ano, last time. So, pwede pang habulin 'to 1, 2, 3 by Monday. Dadagdag ka diyan tapos gano'n ulit. Tapos dagdag ka 'pag nag-high breakout, tapos dagdag ka pagka nag-mini retrace. Okey. Example PLC, pero pangit yata yung chart ni PLC. Ayan, ito yung sinasabi ko, pangit yung chart ni PLC, so hindi ko siya trip, 'no. Okey, itong si Ali naman, si Ali ay although nagka-mini retrace siya, medyo tagilid pa siya at these levels kasi kung titignan mo, 'no, babalik tayo dito sa ano, um, eto, babalik tayo sa candlesticks. Makikita mo wala kang ano dito, wala siyang bullish pattern sa either 1 month at saka 3 months. So, punta tayo dito sa may candlesticks natin dito. Load lang natin yung trading system ng bayan. Kung makikita mo 'no, si Ali, meron siyang mini retrace na nangyari. Pero kung titignan mo yung iyong candlestick pattern, toppish siya, 'no? Toppish, ganito itsura. Okey, ganito, red candle tapos green candle, red, green, tapos hindi siya mag-close above the previous closing, okey. So, pagka it goes up dito sa ano, nag-bullish pattern na 'yan, maka-capture 'to nung ano natin, at saka puwede na siyang pasukan, 'no. The same with sino ba yung isa dun, si Plus at saka si Lotto. Okey, pagdating naman kay Plus gano'n din 'no, so nag-mini retrace siya pero kung titignan mo 'no, kumbaga nasa borderline. So, puwedeng next week siguro if it closes above this one, itong previous candle niya at 799 ba 'yan? 799. Gano'n din si Lotto 'no, bearish yung ano, bearish yung kanyang higher time frame na candle formation. Ito toppish and then toppish. So, kahit pa anong mangyari diyan as long as it's below what level is this? 4.94, saan bang 4.94 dito? Yan, 4.94. Medyo tagilid diyan, okey. 'Yun. Now we go to, individual stocks. So, mag-focus tayo dun sa top 10. So, dito sa ano natin, ano ba ang top 10 natin? Kung index lang, non-index, hindi lahat na lang para ano. So, FLI. So, itong top 10 na 'to, yan yung top 10 mo, lalagay natin dito. So, ito yung mga nakita natin nung previous week starting January 22 'no, na mga top 10. Top 10 na lang muna titingnan natin para madali. So, isa-isahin natin 'to 'no, si KFC. Dito na lang tayo tumingin sa may ano, so naka-continuation pa rin siya 'no. Supposed to be 2 days ago yung ano mo, yung pagbili mo sa kanya. Hindi, actually yesterday. So, puwede pa 'no, kung ngayon Monday, puwede mong habulin kasi ang hinahabol mo diyan is itong trigger na high breakout, eh. So, kita mo naman kay Jollibee, ang kaniyang ano, ang kaniyang candlesticks ay continuation sa 1 month, continuation din sa 3 months. Okey, mas gusto natin yung mga gano'ng names 'no. Si Bloom, kakaano lang ni Bloom, kaka-correct lang ng konti. So, ang ano, 'pag nakabili ka dito kay Bloom, dito sa mini retrace tapos sa kaniyang classic retrace tapos nagdagdag ka dito sa high breakout, eto na yung pang third tranche mo na mini retrace. O the same as ano, continuation and then reversal. Yung kaniyang 3 months ganito itsura. So, bullish.
ang ano mo, ang outlook natin kay Bloom, 'no? Based lang sa candlesticks 'yan. Hindi siya based sa gut feel. BPI. So, na-spot natin si BPI nung kailan 'to, nung Wednesday ba 'to? 'Yan, using ano, etong kanyang eto si BPI. Tapos meron kang ano ngayon ulit, high breakout, 'no? Ayan, tapos bullish and then bullish na candlestick pattern. Si BPI meron siyang puwede magdagdag kay BPI, 'no? So, nakabili ka ng mini retrace tapos magdadagdag ka dito sa kanyang high breakout, puwede. GT Cap, bilisan na natin at ako'y maghahatid pa sa taekwondo. Eto, kung nakabili ka dito, 'no, hintayin mo ulit na mag-high breakout, okey? 'Yan. Tapos makikita mo ang ganda ng pattern niya sa ano, 'pag nag-breakout 'to sa monthly. Kasi nag-bottom na talaga siya, double bottom. Converge, may ano 'tong si Converge. May trigger si Converge kahapon, 'no, so puwede mo pang habulin. Kasi ngayon lang siya nadagdag sa top 10, so puwede. So bibilhin mo classic retrace. Eto puwede mong ano, si Converge. Eto yung kung gusto mo ng mag-build up ng position using this scaling up and scaling down na template. So nandito tayo ngayon sa tranche 1 mo ng buying ng classic retrace, eto. Okey, okey Converge. Tapos 'pag nag-high breakout yan dito, magdadagdag ka. Tapos ang last na tranche mo diyan ay kapag nag-mini retrace siya, okey? So titingnan mo naman dito sa ano, this is, continuation and then this is a bottoming out pattern sa 3-month na ano, na time frame, okey? Converge, and then SM, I think si SM meron din. Ayan. So kaka-high breakout lang ni SM. So makikita mo yung pattern, 'di ba? High breakout. So meron kang mini retrace, magha-high breakout tapos magme-mini retrace yan. So gano'n ulit, kung may base 1 ka dito and then tranche 2 and then tranche 3 dun sa mini retrace. Pero kung di mo style yun, edi one single buy and then ano, sell half and then sell everything, gano'n lang. So dito kay BDO, nakalagpas na siya, 'no? So wala na muna, hintayin mo na lang. Focus na lang dun sa merong actual trigger na puwede mo pang i-execute. PLC, ayoko din kay PLC. MBT. Gano'n din kay MBT from this one, trend shift tapos mini retrace, high breakout. So, hintayin mo na lang, na maano ka, ma-stop out ka dito tapos sell everything kapag nag-break below MA20. Kita mo naman, 'di ba, yung patterns, eto pa rin 'yan. Dito lang naglalaro 'yan. Huwag ka ng mag-ano ng kung ano-anong candlestick formation, ito lang 'yun. 6 lang, 6 lang 'yan. Then anyway, it's good to know naman yung mga ano, mga candlestick patterns na ano ba yun, kung ano man ang meron. Oh, lastly, FLI. FLI wala 'to, ayoko nung kanyang candlesticks. Ayun. Tapos lastly tingnan nga natin yung ano, si SPX. Kung titingnan natin sa SPX, 'no,
Ganda. Sana nga lang yung ano, yung mag-spill over sa Philippines itong magandang balita ng ano ni ano, magandang movement ni S&P 500. So barring any negative news, 'no, sa Philippines like, political ano, kasi yung inflation, yung medyo naano natin yun, eh, na na-survive na ng Philippines yun, eh, yung problem sa inflation. Tapos I think merong susunod na yung supply shock naman, 'no, kung merong mangyari sa ano, sa Europe. Ang talagang ano, problema na lang ng Philippines kung sakali yung Philippine market is, sentiment driven kung meron tayong political instability. Like like ngayon, 'no, parang nagbabangayan yung Senate at saka House of, Representatives sa yung amendment ng constitution either through a people's initiative or whatever, 'no? Kapagka gano'n ulit, I think makikita natin, 'no? Pero ang ganda sana kung walang mga gano'ng balita. Malamang makikinabang tayo dito sa ano, sa move ng US market. Ayun, so that's that, 'no? So again, um, please continue to follow us sa ano, sa ating social media accounts, sa Facebook page natin, saka yung paki-like and share na lang yung ano natin sa, um, dito sa YouTube channel, okay? So that's all. This has been Mr. B signing off. Bye-bye.